Magandang araw mga karelasyon. Pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang katanungan sa buhay, pag-ibig. Paano mo nga ba malalaman kung ang isang tao ay nagmamahal sa iyo ng totoo? Alam nyo, sa panahon ngayon, napakadali na lang sabihin ang salitang mahal kita. Pero ang mas mahirap, yung ipakita at patunayan na ito ay totoo at galing sa puso. Kaya kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number one, gusto kanya laging i-text, i-chat, tawagan, at makita. Kapag mahal ka ng isang tao, hindi siya makukontento na hindi ka kinakausap dahil gusto niyang iparamdam sa iyo na nandyan siya palagi. Alam niyo yung feeling na busy ka buong araw pero biglang may text mula sa taong mahal mo na nagsasabi kung kumain ka na ba, kumusta ka na. Maliit man ito pero napakalaki ang epekto sa puso. Kasi kung mahal ka niya, kahit simpleng pagbati ng good morning o good evening, sapat na para iparamdam sa iyo na iniisip ka niya. At kung gusto kanyang makita, ibig sabihin ay hindi lang siya interesado sa online na usapan, kundi gusto niya ng totoong presensya mo sa buhay niya. Ang taong nagmamahal ng totoo, hahanap at hahanap ng paraan para magparamdam sa iyo. Number two, ikaw ang unang taong namimiss niya pagkagising sa umaga. Kapag bagong gising ang isang tao, natural na ang unang papasok sa isip niya ay yung pinakaimportanteng tao sa buhay niya. Kung ikaw ang unang iniisip niya tuwing umaga, pagkagising, ibig sabihin ay napakahalaga mo sa buhay niya. Minsan, mararamdaman mo ito kapag bigla kang makakatanggap ng message na binabati ka ng good morning o kaya I miss you o kaya yung mga naglalambing na nagsasabi na sana andito ka ngayon. Mga simpleng mensahe pero mabigat ang kahulugan na sa dami ng iniisip niya sa isang araw, ikaw pa rin ang pinakauna. At tandaan mo ito, ang taong nagmamahal ng totoo, kahit wala kang ginagawa, kahit wala kang effort, kusa kang sumasagi sa isipan niya. Number three, lagi siyang nagtatanong kung saan ka pupunta at sino ang kasama mo. Kasi concern siya at nag-aalala sa iyo. Maraming tao ang nagkakamali dito. Minsan kasi kapag tinatanong ka palagi ng partner mo kung nasaan ka at sino ang kasama mo, iniisip natin agad na seloso o selosa lang siya. Pero ang totoo, kung galing ito sa tamang intensyon, isa itong senyales ng totoong pagmamahal. Ang taong nagmamahal, hindi siya natatahimik kapag hindi niya alam kung okay ka ba. Hindi dahil gusto kang kontrolin sa bawat galaw mo, kundi dahil mahal ka niya at ayaw niyang mapahamak ka. Pero sa mga ganitong punto, may babala rin. Dapat mo ring makita kung ang concern ba niya ay healthy o kaya sobra na. Kasi ang totoong pagmamahal ay nag-aalala, hindi nagkokontrol, nagmamalasakit, hindi naghihigpit. Kung ang tanong niya ay may kasamang respeto at lambing, yan ang tanda ng pagmamahal. Pero kung ang tanong niya ay may kasamang galit at panunumbat, yan ay pagiging controlling at hindi pagmamahal. Number four, kahit busy siya, naglalaan siya ng oras para sa iyo. Ito ang pinakamahalagang sukatan ng totoong pagmamahal, oras.
Pwede kasing sabihin ng kahit sino na mahal ka niya, pero hindi ka niya kayang i-prioritize, wala siyang effort na bigyan ka ng oras, mahirap paniwalaan na totoo ang sinasabi niya. Alam niyo, lahat tayo busy. May trabaho, may pinagkakaabalahan, may mga personal na pangarap, pero ang taong nagmamahal ng totoo, gagawa at gagawa ng paraan para maisingit niya ang kahit maliit na oras para magkasama kayo. Alam nyo, yung kahit ilang minuto lang ng pagtawag sa gitna ng kanyang busy na araw o kaya yung kahit saglit lang na pag-drop by niya para makita ka o kaya simpleng mensahe para iparamdam na lagi kitang namimiss at lagi kitang iniisip. Yan ang nagpapakita na kahit gaano siya kabisi, hindi kanya kayang mawala sa isipan niya. Hindi excuse ang pagiging busy. Kung mahal ka ng isang tao, laging may oras yan para sa inyong dalawa. Number 5, pinapahalagahan niya ang damdamin mo. Ang taong nagmamahal ng totoo, hindi lang puro sarili niya ang iniisip. Marunong siyang makinig at marunong siyang umintindi sa nararamdaman mo. Kapag masaya ka, masaya rin siya. Kapag malungkot ka, gagawa siya ng paraan para mapagaan ang kalooban mo. Kapag may problema ka, nandyan siya para suportahan ka. Dito mo makikita ang pagkakaiba ng taong nagmamahal ng totoo at ng taong nandyan lang kapag masaya. Yung una, mananatili kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Yung huli, mawawala yan kapag may problema na o merong mga inconvenience na nangyayari. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kasaya sa piling mo, kundi sa kung gaano siya handang manatili kahit mahirap, kahit may problema, o kahit may mga tampuhan. Number 6, ipinapakita niya sa gawa, hindi lang puro salita. Marami ang marunong magsabi ng mahal kita, pero hindi lahat ay totoo. Ang taong nagmamahal, hindi siya puro pangako. Hindi siya puro pambobola, matatamis na mga pananalita. Pinapakita niya ito sa kanyang mga galaw, kilos, effort, pag-aalaga sa iyo, at sa mga simpleng mga bagay na hindi mo hinihingi pero kusa niyang ginagawa. Hindi siya nahihiyang ipakita sa iba na mahal ka niya. Hindi lang sa pribadong usapan, kundi pati sa harap ng ibang tao, ng pamilya, mga kaibigan, proud siya na ikaw ang kasama niya. At higit sa lahat, hindi siya magsasabi ng mga salitang hindi niya kayang panindigan. Kasi sa totoo lang, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa matatamis na salita, kundi sa mga kilos, action, paulit-ulit niyang ginagawa para sa'yo. So mga karelasyon, ang totoong pagmamahal ay hindi lang puro salita. Ang totoong pagmamahal ay nakikita sa consistency, effort at sincerity. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.